Sa pinakabagong kaalaman mula sa Vatican, isang napaka-importanteng usapin ang pinag-uusapan ngayon sa buong simbahang Katoliko. Kung sakaling mapili si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang susunod na Santo Papa, anong pangalan kaya ang pipiliin niya bilang kanyang opisyal na papal name? Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Ayon sa tradisyon, bawat bagong halal na Santo Papa ay pipili ng bagong pangalan na sumasalamin sa kanyang misyon, pananampalataya at inspirasyon sa pamumuno ng simbahan. Kung si Cardinal Tagle ang mapili, ano kaya ang maaaring maging kanyang papal name? Narito ang ilang posibleng pagpipilian. Pope Anthony. Kung pipiliin niya ito, si Cardinal Tagle ang magiging kauna-unahang Santo Papa na gagamit ng pangalang Anthony. Ngunit bakit nga ba ito maaaring maging isang makabuluhang pagpipilian? Una, maaari niyang ipagdiwang si Saint Anthony of Padua, isang tanyag ng tagapagturo at tagapangaral ng simbahan. Kilala si Cardinal Tagle sa kanyang galing sa pagsasalita at pagtuturo ng pananampalataya. Pangalawa, maaaring ipagdiwang niya si Saint Anthony the Great, isang tagapangunan ng monastic life na sumasalamin sa disiplina, pagpapakumbaba at malalim na pananampalataya. At pangatlo, ang kanyang panggitnang pangalan ay Antonio, kaya ang pagpili ng Pope Anthony I ay maaaring maging personal at makahulugan para sa kanya. Pope Paul VII. Isa pang posibilidad ay ang Pope Paul VII bilang pagpupugay kay Pope Paul VI na kilala sa kanyang misyonero at reformang pananaw sa simbahan. Malapit sa puso ni Cardinal Tagle ang evangelisasyon at pagpapalaganap ng salita ng Diyos, kaya maaari niyang piliin ang pangalang ito. Pope Pius XIII. Kung nais niyang bigyan din ng tradisyonal na mga turo ng simbahan, maaaring piliin ni Cardinal Tagle ang pangalang Pope Pius XIII. Ang mga naunang Pope Pius ay kilala sa kanilang matatag na pananampalataya at moral na pamumuno. Pope Clement XV naman ang maaaring piliin niya kung nais niyang ipakita ang kanyang kakayahang mamagitan at pagkaisahin ng simbahan, tulad ng ginawa ni Pope Clement XIV. Pope Innocent XIV. Isang makasaysayang pagpipilian naman ng Pope Innocent XIV na sumasalamin sa kadalisayan at moral na pamumuno ng simbahan. Narito pang iba pang posibleng pangalan na maaari niyang piliin. Pope Augustine III. Kung gusto niyang ipagdiwang si Saint Augustine at ang kanyang malalim na theological at pastoral na kaalaman. Pope Martin VI. Kung nais niyang itampok si Saint Martin of Tours, isang patron ng kawang gawa. Pope Dominic I. Kung gusto niyang ipagdiwang si Saint Dominic at ang tradisyon ng pangangaral. Pope Ignatius V. Kung nais niyang ipakita ang inspirasyon mula kay Saint Ignatius of Loyola at ang kanyang misyon sa paglilingkod. Pope Boniface X. Kung nais niyang maging isang gabay na puno ng kabutihan. Pope John XXIV. Kung nais niyang ipagpatuloy ang legacy ni Saint John XXIII, ang nagpasimula ng Vatican II. Pope Francis II. Isang malakas na posibilidad din ang Pope Francis II, lalo na kung nais niyang ipagpatuloy ang advokasya ni Pope Francis sa paglilingkod sa mahirap, pagiging mapagkumbaba at pagpapalalim ng pananampalataya sa modernong mundo. Pope Benedict XVII. Maaaring piliin din ni Cardinal Tagle ang Pope Benedict XVII bilang pagpupugay kay Pope Benedict XVI na siyang nagtalaga sa kanya bilang obispo. Ano sa tingin nyo? Ano ang magiging pinakamagandang pangalan para kay Cardinal Tagle kung siya ang mapili bilang susunod na Santo Papa? I-comment niyo ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya, kasaysayan at pinakabagong kaalaman sa mundo.